So siya yung empire noon, si Tiberius, and then the business of the empire is to appoint governors and king sa kanyang mga nasakop. So in this case, ang Galilea at ang Jordan ay pinaghahatian ng dalawang lalaki na ang pangalan ay Herodes at Poncio Pilato o Pontius Pilate. So si Herodes, yung anak nung namatay na Herodes na nagpapatay sa 200 na sanggol na lalaki, ay ang naghahari ngayon. Pero mas maliit na lang yung kanilang pinaghaharian dahil 3 sila magkakapatid, naghati-hati sila doon sa teritoryo ng kanilang tatay. So yung Jordan ay yung Judea ay pinaghati-hatian nila. Binanggit din na ang mga leader noon ng relihiyon, yung pinakamataas na leader ay si Annas at si Caiaphas. And then later, binanggit ang isang lalaki na pinsan ni Jesus, pinsang makalawa, si Juan Bautista. At sumisigaw siya sa ilang, ang sabi niya, magpabautismo kayo upang kayo'y mapatawad ng Diyos sa inyong mga kasalanan. And then, may mga sinabi dun sa dulo na ang mga bako-bako ay mapapatag, ang mga liko-liko ay magiging matuwid, at ang dulon-dulo ng text ay makikita nyo ang paghahari ng Diyos. Himay-himayin po natin ito. Yung verse 1 and 2 ay nagpapaalala dun sa salitang tinatawag na Pax Romana. Sino po sa inyo mahilig sa history? Pax Romana, P-A-X, tapos Romana. Ang ibig mong sabihin nito, it is the rule of the Roman Empire na nangangako sa tao na mayroong peace under their ruling. Huwag kayong mag-alala, sabi nila, makipag-cooperate lang kami sa inyo bilang inyong mga mananakop. Magiging payapa kayo. Hindi naman tayo magkakagulo kung hindi kayo lalaban eh. Hindi naman kayo mapapaano kung hindi kayo guilty, kung hindi kayo lumalaban sa pamahalaan, ang sabi nila. So, pasakop lang kayo at wala tayong magiging problema. So that is their peace. According to them, they define peace as a political matter. And with that, the kind of peace that they are talking about is also a political. Na pagka walang gera involving the Roman Empire, walang nag-aaklas sa kanilang nasasakupan, walang nagrereklamo, then for them that is peace. And that is the kind of peace that they are securing people na magkakaroon sila. Isang peace na walang labanan. Pero alam naman natin na pag binasa mo ang New Testament, the New Testament world is a community, is a small world inside the Roman Empire na itong peace na sinasabi ng Pax Romana is not enough. Walang iniwan yan sa peace na pinipilit na ibinibigay ng mga politicians sa atin sa ating panahon. Well, hindi mo sila masisisi being a politician, then ano bang hawak nila? Politics. So, they can only define things under the lens of politics. Kaya para masupil o matahimik itong mga taong naghahanap ng murang bigas, nag-i-import para makabili tayo ng 40 pesos na bigas. Pero ang pangako kasi noon, 20 pesos eh. Siguro sabi niya, kayo naman ika, pinangakuan ko na eh. Gusto nyo ito pa rin ko pa. Bigyan ko kayo ng idea para makita natin kung anong ibig sabihin nitong Pax Romana and then political peace under political lens. Ganito po yan. Nabanggit ko na yata noong nakaraan, naulitin ko. Halimbawa, 100 trillion ang ating budget sa Pilipinas kasi ang lahat ng departments ay binabudgetan yan. Walang iniwan sa church. Lahat ng ministry. Ilan ang ministry natin? 3. Nurture, Outreach, Witness. And under those ministries,
meron tayong mga committee under that, di ba? So, halimbawa sa nurture, nandyan ang worship, Christian education, etc. So, may budget na hinihingi si nurture dahil ito ang kanyang program na gagawin sa ganitong karaming tao. So, may budget na hinihingi si Department of Health sa National Treasury dahil popondohan niya ang ganitong karaming mamamayang Pilipino, 110 million, at meron tayong pondong 90 pesos kada isang Pilipino. Ganon. Tapos ang NEDA ay merong pondo na paikutin para sa pagkain, food security natin, 64 pesos bawat isang Pilipino. Kasya ba sa iyo, Chardon? 64 pesos. So ngayon, sa 110 million, hihingi sila. All in all, lahat ng departments na ito na nasa ilalim nila yung mga bureau, hihingi din ng mga budget yan. So sabi nila, sa pagtataya po namin, Ginoong Pangulo, sa pamamagitan po ng Department of Management, ang budget na kailangan ng Pilipinas ngayon ay 1 trillion o 100 trillion. O sige, pero ano ba ang actual singil natin? Magkano ba ang nasisingil ng BIR, ng custom at ng perang nanggagaling sa mga municipal government natin o local government na ipinapanig din? Tax. Ano lang po 500 billion lang. So di kulang tayo ng 500 billion. Opo, ang gagawin ng Pangulo, mangungutang. Yan ang dahilan kung bakit kada administrasyon may utang. Hindi pinagkakasya ng Pilipinas ang actual niyang koleksyon para i-budget sa ating lahat. Ang masakit, sabi ng Ombudsman noong 2019, kung di ako nagkakamali sa aking pag-aaral, 20% ng national budget nawawala taon-taon. Kaya nababaon tayo sa utang taon-taon, at yung mga ginagawa sa atin ay hindi pang matagalan, kagaya ng bigas. Paano ka papayapa dyan? Nakabili ka ng 40 pesos ngayon na maingay tayo dahil kailangan natin ng affordable na bigas, hindi tumaas ang sweldo. Pero pag napalitan yung nanungkulan, nag-iwan siya ng utang. At mangungutang uli yung susunod para tumahimik tayo. Ano ang hindi napopondohan? Ano ang hindi? Yung production cost. Paano tayo makapagpaparami ng sarili nating pagkain? So ito yung isang larawan ng tinatakpan ng political peace na tinatawag. So this is not enough. Hindi ito sapat. Kasi pagka si Russell ay isa ng seaman, nag-asawa, nagkaanak ng 3. Russell, kung ang bigas ngayon ay 55 pesos, baka pagka ikaw na ang nagpapakain ng anak, baka 100 piso na ang bigas. May intindihan mo na tatay mo. Kaya pala ikaganito tatay ko noon. So that is not enough kind of peace sa ating pangailangan. Kaya itong Pax Romana, hindi siya nag-equate na hindi porket walang labanan ay mayroong domestic peace. Sa Pilipinas ganun din, hindi porke walang gera, hindi porke walang insurgencies, hindi porke walang mga rebellion na nangyayari, panatag talaga tayo kasi kumustahin ko ang purchasing power ng inyong piso. Saan makakarating ang iyong 20? Ika nga ng komersyal. Di ba? Nagkakaintindihan ba tayo? So, yung sinasabi ng Pax Romana ay hindi siya absolute peace. Kulang. In the same breath, itong ginagawa sa atin na magkaroon tayo ng peace dahil naghahanap tayo ng affordable na bilihin na basic needs natin na ini-import, utang din natin yan. Hindi po talaga tayo umuunlad dahil nakakabili tayo ng 40 pesos na bigas. Hindi po. Yan po ay band-aid solution dahil
hindi ho lumalaki ang kakayanan ng mga producers natin sa Pilipinas. Inaagawan pa nga tayo ng China eh. Ayaw na tayong pangisdain dun sa ating sariling teritoryo. Ito naman mga inchik na to. Kay linaw-linaw na, kay layo-layo sa kanila nung karagatan eh. Kala mo inisinali sa 9-dash line. Ano yun? Kaya yung mga pangisda natin, hindi makapangisda ng marami, hindi tayo makabili ng murang isda. Kaya ako, nakakatikim lang ako ng pampano pag umaakyat ako sa DRT. Hindi ko kayang bilhin eh. Mahal. Diba? Kasi kokonti ang nakukuha. Yung mga producers natin, yung mga gumagawa ng pagkain, yung mga manananim, yung mga manggagawa, hindi sila na-empower talaga. And this is the loophole of the Pax Romana. Kasi kung yung profesyon ni Nedy ay na-exercise niya rito at disente ang kanyang sweldo, kasi disente ng sweldo niya sa Riyadh, hindi naalis yan. Nakuha niyo yung point? So, that kind of peace is not enough. So, here comes another peace. Sabi ni Juan, upang kayo'y patawarin ng Diyos. Bakit? Guilty ba tayo? Makasalanan ba tayo? Teya, sa tingin mo, bakit tayo kailangang patawarin ng Diyos? Makasalanan ba tayo? Romans 3:23 tsaka 6:23. Walang nakaabot sa Diyos. Sabi nga ng mga Aita, pare kami yan. Sabi ko, bakit? Nakalagay walang matuwid, wala kahit isa. Kami lang ang kulot. Nasa Biblia kami, pare. Ayan, sabi niya. Ano pa? Kami nga yung descendant na, kami nga yung tao sa Israel Bakit? Ita kami, Israel Ita. Kami yun. Sige kako, kayo na. Kaya mo bang matulog? Anong klaseng tulog ang kaya mong itulog? Anong klaseng buhay ang kaya mong ibuhay kung alam mo na yung pinakamakapangyarihan sa lugar kung saan ka nag-i-exist, may atraso ka? Na anytime, pag inimpose niya yung gusto niyang gawin, wala makapipigil. Hindi mo ba hahangarin na halimbawa kung nakatira ka dito sa Angat, may alitan kayo halimbawa ng namumuno dito sa Angat, yung pinakamakapangyarihan. Lahat ng paraan ay magigipit ka. Lahat ng paraan ay kaya kanyang gipitin. Hindi mo kaya papangarapin na lumipat na dito para matakasan yung ibabagsak niyang galit sa iyo? Tapos may katwiran pa siya. Talagang mali ka. Paano yun? Payapa ka kaya nun? Kaya mo kaya matulog na mahimbing na anytime, kahit natutulog ka, ay papuntahin niya kanyang reinforcement para i-apply sa'yo yung batas dahil may atraso ka talaga? Kaya mo yon? Kaya mo bang mabuhay na anytime ay bibitayin ka? Kaya mo kayang kumain? Meron ko isang napanood, bibitayan, pagkapalaga ng binibitay, talagang pinakakain muna. Halos hindi niya madampot yung yung pagkain na nakain na nalalaglag, tapos putlang-putla. Hirap pala nun. Kaya hanga ako kay Rizal bago barilin, normal yung tibok ng puso. Lalo ding hanga ako kay Jesus. Pwede naman siyang tumakas. Pwede naman sabihin, wala akong kasalanan, ba't niyo ako hinuhuli? Pero hinarap niya. At napakabigat nung kanyang naging parusa. Kaya niyo bang matulog ng ganon? Ang pinakamalalim na uri ng kapayapaan, mga kapatid, ay yung kapayapaang okay kayo ng Diyos. Yung kapayapaan na dahil okay kayo ng Diyos, alam mong ang Diyos ang nananagot at hindi, alam mong sa Diyos ka nananagot at hindi sa tao.
Yung bang dahil alam mong okay kayo ng Diyos, sasabihin mo, ano paki ko? Hindi magalit ka sa akin, kilala ako ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung tama o mali yung ginagawa ko. Kung hindi mo ako kayang tanggapin, di bahala ka. Di ba napaka-peaceful na pangatwiran yung ganon? Yung bang okay, dahil okay kayo ng Diyos, alam mong ikaw ay may benepisyo na ibibigay ng Diyos. Kasama ka sa listahan ng beneficiary ng Diyos. Ganito nga yun eh. Doon lang sa purpose eh. Doon lang sa ayuda eh. Pagka ipinakita sa'yo halimbawa nung nagliliste, huwag ka na ikang kabahan, nakasulat ka rito. Hayahay ka na eh, di ba? Okay ah. Ala ka ng kahit napapaligiran ka ng mga taong nag-aalala dahil baka hindi sila makakatanggap, dahil baka hindi sila nakalista, nakikinig ka lang, pero okay ka. Kasi nakita mo, nakalista yung pangalan mo, panatag ka. Pag okay tayo ng Diyos, mga kapatid, kahit artificial yung mga pinag-uusapan nating kapayapaan sa paligid, kaya pa rin natin maging panatag. Kasi yung liko-liko ay madediretso, yung bako-bako ay mapapatag dahil sa pagdating ng inaabangan nating prinsipe ng kapayapaan. Magiging panatag ka dahil kasama kang makikinabang dun sa dadalhin ng prinsipe ng kapayapaan na ang mga daan natin na mahirap lakaran dahil mabato ay magiging ginhawang lakaran. Yung ating journey dito sa buhay na paikot-ikot at mahirap, nakakaiyak, nakakapagod, gusto mo na sumuko, dahil okay kayo ng Diyos, alam mong yan ay maaayos. Yun ang kapayapaan na genuine na ibinibigay ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, tanggapin ninyo ang aking kapayapaan. Ang kapayapaan ko ay hindi kagaya ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Alam ninyo, napakaraming peace is very in demand ang peace. Mind you, because of this inner peace, na later, sa isang linggo, yung peace ay connected sa sisindihan nating kandila. Because of the absence of this genuine peace, alam ninyo, naghanap ang tao ng pamalit sa kapayapaang makapagpapasaya sa kanya na hindi pa rin nagtatagal. At kadalasan, ang kapayapaang ito ay napakamahal. Binabayaran. Anong kapayapaan ito? Theme park. Alam ba ninyo na kaya na-imbento yung mga theme park na yan? Ay na-realize ng mga nagtayo na ang tao ay nag-struggle sa tunay na kapayapaan. Kaya nagbigay sila ng alternative o pansamantalang kapayapaan. Pag nagpunta ka sa theme park, masaya ka. Pero pag uwi mo, kumusta ka naman? Kaya ang gagawin mo, nagsawa ka doon sa isang theme park na yon, hanap ka ng ibang theme park uli. Pero kumusta ka pag uwi mo uli? Kaya yung mga taong masyadong nakasalalay ang kanilang kapayapaan sa material, sa gusto nilang bilhin, sa kaya nilang bilhin, walang katapusang kagutuman. Kaya maraming bumagsak ang mentalidad nung panahon ng pandemya kasi maraming tao masyado nang ang espiritu consumerism. Pero mo, normal ba yon? Sa akin hindi. Pasensya na. Normal ba yung kaya ka nalulungkot hindi ka na makakain ng french fries? Namimiss mo? Sabi nga ng mga Aita nung makaipon sila ng pera gusto nilang matikman yung french fries Nung matikman nila sabi, patatas lang din. Yung bang nalungkot ka kasi hindi mo na nakikita ang mall? Dahil hindi pwedeng pumunta sa mall. Ang daming kwentong gano'n na. Basta sobrang kalungkutan mo na makatanggap ka ng ayuda nagpariband ka.
Well, ang tingin mo, ang kapayapaan, ang makapagbibigay ng ginhawa sa iyo buhok na kulot na inunat. Na pag humaba, makukulot uli, mamumroblema ka uli. Wow. Look at this reasoning. What we need is the peace from the Lord. And to get that peace and to experience that peace, kailangang maproseso tayo doon sa sinabi niyang upang mapatawad kayo ng Diyos. Ibig sabihin, kagaya ng kinanta natin sa Hark the Herald Angels Sing, Heaven and Earth Reconciled. Doon sa English version niya, yung heaven at saka earth nag-reconcile. The message of today's gospel is for us to evaluate and to reflect, God, are we okay? Panginoon, okay ba ako sa iyo? Panginoon, yung bang paglilingkod ko ay talagang sa iyo ko ginagamit? Yung bang paglilingkod ko, Panginoon, ay walang pag-iimbot? Hindi para ako'y mapapurihan, hindi para ako'y matanyag. Yung bang paglilingkod ko, Panginoong Diyos, ay ekspresyon ng aking pasasalamat sa iyo dahil mabuti kang lagi sa akin. And if your answer, if your reflections, sinabi niyang yes, well, the genuine peace begins to dwell in you. At ang sabi ni Jesus, ang kapayapaang ito na ibinibigay ko sa inyo na hindi kagaya ng kapayapaang binibigay ng mundo ay hindi mawawala sa inyo. Kaya kahit 58 pesos ang kilo ng bigas at kulang na ang iyong pambili, you can still enjoy the life in peace. Kasi pupunta na tayo dun sa panghuli. Ang sabi doon sa verse 6, makikita ng lahat ang pagliligtas ng Panginoon. Kaya tayo mayroong peace while waiting is because for sure, it is certain na mayroong gagawing pagliligtas ang Panginoon. Sa hinaharap. May pagliligtas na gagawin ng Panginoon, kaya habang hindi pa naman dumadating itong mga hinihintay natin, kasama tayo nag-i-struggle sa mabako, malikong mga daan, masakit sa paa, nakakapagod, nakakasawang buhay, may enjoy pa rin natin ang kapayapaan sapagkat naghihintay lamang tayo ng tamang panahon, tiyak ang pagliligtas ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maiinip. Darating ang pagliligtas ng Panginoon. Kung ang lahat ay hindi pa papurable sa iyo, manatili tayong tapat sa Diyos. Ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin kahit hindi tapat ang buhay sa atin. Naniniwala nga ako ang buhay unfair Naniniwala nga ako ang buhay para lang sa matatapang sa malalakas ang loob Why? Ang dami mong magagandang gusto sa buhay, nakukuha mo ba lahat? Ang dami mong panalangin magaganda, ang tanong, yung ba dumadating sa'yo? Ang dami mong taong gustong makita, yun ba ang nakikita mo? Unfair ang buhay. Magaganda gusto mo, ang nangyayari, hindi magaganda. Kaya ang buhay para sa matatapang. Paano ka naman nagiging matapang? May hope ka paano ka naman nabubuhay habang wala pa sa iyo yung mga hinihintay mo? Dahil tiyak na darating yung gusto ko at yung maganda para sa akin, dahil hindi kakamali ang Diyos, mabubuhay akong payapa. Alam niyo yung iba, sa sobrang sakit ng buhay, mga kapatid, 877,000 ang nagpapakamatay due to depression yearly. And that is about 35 seconds. Every 35 seconds, may nagpapakamatay na nadidepress. Why? Hindi na nila kaya ang buhay. Dahil ang buhay ay para sa matatapang.
May mga tao na kayang tiisin ang kanilang sakit. Pero may mga tao na hindi nila kayang tiisin yung sakit, nagpapakamatay. Di ba si Ronaldo Valdez? Nagbaril sa bibig kasi hindi na niya kayang tiisin ang hirap ng buhay. Si Marilyn Monroe, hindi na niya kayang tiisin ang kahungkagan ng kanyang buhay because wala sa kanya ang inner peace, the genuine peace from the Lord. Kaya ano sabi niya doon sa kanyang tukador? Gihamit ang kanyang lipstick, isinulat niya doon sa salamin ng kanyang tukador. Ano sinulat niya? English. I am empty. Sikat, maganda, maraming pera, and yet, she said, I am empty. Meron pa isang lalaki na ganun din ay sinulat, si George Eastman, isa sa taong may pinakamalaking mansyon sa buong mundo with 30 rooms in his mansion, with resident organist na ang trabaho, pag nakita si George Eastman, tutugtog para ikondisyon ang kanyang mood sa bawat araw. Siguro ang ginagawa ng organist, pag nakita si George Eastman nalulugulugong ganon, tutugtugin yung The Entertainer. Tarararan, taran, taran, tararararararan, tan, tan, tan. Para i-set yung mood. Tapos pagka nagsawa na si George Eastman doon, susunod na araw, mamumroblema yung organist. Ano tutugtugin ko rito para masumigla? Okay to. The Spring ni Mozart. Tararan, tan, tan, tararan, tararan. Ayaw bumangon. Ito kailangan. You raise me up. Si George Eastman ang inventor ng Kodak film na naging tatak ng lahat noon. O Kodakan tayo. Yung batch namin, pag sinabing batch nyo kasi selfie, sa amin noon, Kodakan. Kodak yan, camera, film yan, at meron din silang camera. Napakayamang tao. And then, nagulat ang mga tao sa kanyang mansyon dahil nakarinig ng isang putok ng revolver. At nung tumakbo sa kwarto ni George Eastman, natagpuan siyang walang buhay, naliligo sa sariling dugo, at nakakita ng isang maliit na papel na may nakasulat, I am empty. Mga kapatid, baunin natin ang genuine peace ng Panginoon. May katapusan ang lahat ng bako-bako at liku-likong daan ng buhay natin. Enjoy our waiting. Let us celebrate. Let us worship together and stay as a family together, enjoying the genuine peace. Dahil ang sabi ng verse 6, makikita ng lahat ang pagliligtas ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ililigtas tayo ng Panginoon. Peace be with you.